tignan at suriin ang kalusugan ng mga tao rito. Naghahanap kami ngayon ng mga kabataan kung concerned pa sila sa kanilang kalusugan. Tara, bili tayo. Tara. Tara, sundan natin sila. Soda po. Soda. Tanungin natin ngayon sila kung ano kanilang ginagawa. Tara. Tara. Gusto na dyan. Hello. Hi. Ako nga pala si Wayne. Janelle. Wayne. Pia. Ako nga pala si Kate. Janelle. Pia. Pinatasan kami ng aming mga guro kung meron pa bang batang aware sa mga Kinakain nila. Maaari bang mo po? Sige. Salamat. Anong mga kinakain ninyo? Pizzeria, soft drinks, mangga. Gusto nyo? Sige. Tinitignan na ba ang mga nutrient facts sa likod bago kayo kumain or pumili ng mga kakainin ninyo? Hindi eh. Yes lang yun, bata pa lang kami, grade 8 pa lang kami. Pero ito ba, aware kayo na nakakasakit kapag sumobrang mangkayan? Hindi. Di ba may lahi kang diabetes? Ay, di ba ikaw din may lahi kang hypertension? Pero okay lang yun, bata pa naman tayo. Grade 8 pa lang tayo. Sofia, tumitingin ba kayo sa mga nutrition facts at ingredients bago nyo bilhin ang isang produkto? Hindi. Hindi na eh. Alam nyo ba na dapat importanteng tumingin kayo sa dalawang to? Kasi bago pumili ng pagkain, siguraduhin tingnan muna ang mga ingredients list. Kasi ang unang-una sa mga ingredients na to ay ang may pinakamaraming content. Kapag sugar ang unang-una sa ingredients, ibig sabihin, puno ng sugar ang isang pakete na to. Ganun pala yun. Quick balin pa. Nutrition facts. Sa pagtingin ng nutrition facts, unang-unang tumingin sa servings per size. Halimbawa, ang servings per size ay 2.5. Di pa doon matatapos ang lahat. Tignan mo rin ang calorie at i-multiply ito sa serving per size. Kaya, kung ang isang bata ng Coke ay may 2.5 na servings size at ang calorie niya ay 250, kailangan mong i-multiply ang calorie sa serving size para makuha ang total value of calorie na meron dito. Pangalawa ay ang servings per container. Kagaya sa serving size, i-multiply din ito sa calorie. Pangatlo, calorie from fat. Kung ang calorie ay 200 at ang galing sa fat niya ay 175, ibig sabihin, majority ng calorie ay nanggaling lang sa taba or sa mga fats. Bawal na bawal yan. Tumingin din sa fats. Pag marami ang total fat, ibig sabihin, masama yun. Lalo na kapag saturated fats na galing sa animals at sa other dairy products. Importante din ang pagtingin sa trans fat. Dahil ang trans fat ay di talaga maganda sa kalusugan natin dahil galing ito sa unnatural fats at nakaka-stress ito ng ating organs. Sunod ay ang cholesterol na per grams or per milligrams sinusukat. 300 milligrams of cholesterol per day lang ang kailangan ng mga adults. Sunod ay ang sodium na per milligram din ang sukat. 2,000 milligrams per day lang ang kailangan.
Bawal sumobra ang may high blood sa sodium. Sunod ay ang carbohydrates. Carbohydrates is composed of sugar and dietary fibers. Kung mas maraming dietary fibers ang meron dito, mas maganda. Protein, kagaya ito ng whey at mga soy. Vitamins and minerals. Importante ang vitamins A and vitamin C and calcium and iron. Dapat meron palagi ng isang pakete nito. At ang percent and daily value. Dito pinakapakita kung ilang percent meron ang isang ingredient sa pakete. How much? It is based on 2,000 calorie diet. Tandaan, 2,000 calorie per day lang ang kailangan ng ating katawan. Kaya pag sumobra, kailangan mo talagang magpapawis ng gusto. Mahirap pala kapag di ka tumingin sa nutrition facts doon, no? Eh paano naman? Di ba bawal ang junk foods? May mga whole or processed food ba na consider as junk foods? You don't need to totally avoid junk food, but eating too much of it makes meeting your daily nutrient requirements less likely and experiencing weight gain and adverse health effects more likely. So you should know how to tell the difference between junk food and healthy food. And one is to use nutrient density. Nutrient-dense foods contain high levels of essential nutrients per calorie. Foods low in nutrient density contain few nutrients per calorie. If a food is high in fat or sugar, it is usually isn't very nutrient dense, since fat and sugar provides lots of calories without much in the way of nutrients. First, whole foods versus processed foods. Junk foods tend to be very highly processed and are often made with refined grains and sugar. Whole foods including fruits, vegetables, whole grains, low-fat dairy products, seafood, poultry, and lean meat are usually healthy options. Using these foods to cook meals from scratch allows you to control the ingredients and overall nutrition of your meals and snacks. Minimally, processed foods like precut vegetables and canned or frozen fruits and vegetables are usually as nutritious as fresh foods. Sometimes, make eating healthy easier. It makes eating healthy easier, first, by checking the ingredients, second, reading the nutrition labels, and third, considerations. I know how to compare between junk food and healthy food. With prominent marketing claims detailing a product's packaging, it can be difficult to determine the difference between junk food and healthy food. If you are having trouble distinguishing, turn to the nutritional facts label on each food item. The label will provide you with the necessary information to help you determine what healthy item to purchase. Reasons why eating junk food is not good. Junk food is food that is calorie dense and nutrient poor. In recent decades, junk food, fast food, and convenience food consumption in the United States have increased dramatically, with 25% of people now consuming predominantly junk food diets. This trend has occurred currently, with rising epidemics of numerous chronic diseases and accounts for a long list of reasons why eating junk food is bad. These are the diseases you can get when you're eating junk food. Number 1 is obesity, diabetes, depression, nutrient deficiencies, and high in sodium. Marami po kaming natutunan ngayong araw na ito. Tulad ng huwag basta-bastang kumain, kailangan muna nating tingnan ang mga nutrition facts. Upang hindi tayo magkasakit o upang tayo maging healthy